good afternoon. Welcome to my vlog. Tayo po'y magluluto ngayon ng leche flan with tikoy. Kasama ko po si Max. Ito po si Max. Nilalaro po niya yung buntot niya. Hi, Max! Ayun. So, naghahanap po ng dessert sila, Oliver at saka yung mga bata. Kaya lulutuan ko po sila ng leche flan with tikoy. So, ito po ang aking recipe. So, nagpa-caramelize na po ako ng sugar. And then we have an egg, condensed, and evap, vanilla, and then glutinous rice po. So, umpisa na po natin ang ating paggawa po ng leche flan with tikoy. So, lalagay po natin ang itlog. To mix the egg. Lagyan ng milk. So, kung gusto niyo po na matamis or hindi masyado matamis, huwag niyo pong ilalagay lahat po ang condensed. Pero sa akin po, nilalagay ko po lahat. Ayan. Nag-iiwan po ako ng konting-konti. Kasi nga po, baka po gumawa rin po ako ng royal bibingka. Ito po, lagyan po natin ng konti. Ayan, pampamoy lang po. Mix lang po natin ng konti. Ayan po. Tapos, dahan-dahan natin pong ibuhos yung arena po natin. Mix lang po natin. Puhin natin. Ayan, hindi po tapon po. Dahan-dahan lang po. Kung gumagawa po tayo ng ating sangkap, dapat po yung steamer nyo po, naka-on na po. Para po tamang-tama, pag nilagay po natin, kumukulo na po. Para hindi po mabigla ang ating pagluluto. Kung gusto nyo pong may kulay, pwede nyo pong lagyan ng food coloring. Kaya na pong bahala kung ano po yung gusto nyo lagyan ng kulay. Pwede nyo kulay ng pandan. Or anything. Ayan po, oh. Tapos, salain po natin. Ayan po. Pagkatapos po, na na-mix po, salaan po, ilagay po natin dito, salaan po natin para matanggal po yung buo-buo po. Ayan. Ayan po natin. Ayan, sa masala po. Ayan, nakita niyo po, oh, may mga buo-buo po. Tapos, ibalik po uli natin. Ayan, para po maging pino.
So, si Max po, tahimik lang po. Ayan, nakikinig po sa atin. Sabi niya, matitikman ko kaya yan. Hindi naman po pwede sa mga aso. Ayan. So, pagkatapos natin masala, ayan po, see? Haluin po natin ng dahan-dahan. Ayan po, simple lang po ang ating recipe. Lagay na po natin dito. Maganda rin po ilagay niyo po dun sa bilog. Kaso po wala tayo pong ganun. Kaya ito na lang. Saka ito naman po, hindi naman po basta-basta mapapanis eh. Siguro mga 1 week. Yeah. Mga 1 week o higit pa. Especially po may gatas. Hindi ko alam kung 1 week or 2 weeks. Ayan. Tatlo po nagawa natin. Kasi yung isa po nalalagyan po, medyo po malaki po ng konti. Bukas po natin, Max. Si Max po gusto pong lumabas. So may extra po tayo. Tapos tatakpan po natin. Yes, Daddy. Lalagay po natin dito yung ginawa po natin. Lagay na po natin ang ating leche flan tikoy. Dahan-dahan po. Mali. Yan. Lagay mo na po natin yung mga maliit. Tapos, ibabaw po natin lagay yung medyo malaki po ng konti. Para po mag-balance. Ganyan po. So, ayan po. Maghihintay lang po tayo ng 45 minutes to 1 hour po. Pag in-insert po natin yung toothpick, na wala na po lumalabas na yung sticky or something sa toothpick, luto na po. Hinihintay po natin maluto tong leche flan with tikoy. Gawa po tayo ng royal bibingka na wala pong itlog kasi hindi po pwede si Ma sa may itlog po. So, gagawa po tayo na walang itlog po. Supposed to be ang royal bibingka po may itlog po talaga. Kaso nga lang po si Ma, wala po siyang makakain na dessert.
Kaya, hindi na po natin lalagyan ng itlog. Ito po ang aking recipe. Umpisa na po natin ang pagluluto. So, lahat po ng liquid po, pag sumasamahan po natin, ilagay po natin yung condense. Lagyan po natin ng evap. Para mag-mix. Ayan. Maglagay po tayo ng coconut milk. Haluin po natin yung coconut milk natin. Ayan, haluin po natin. Maglagay po tayo ng 2 cups, siguro 1 can. Yeah, ang 2 cups po ng coconut milk, isang lata po. Saka yung pampabango. Patak lang po. Ito yung 1 tablespoon. Patak din po na asin. Kasi maalat na po yung butter natin. Mix lang po natin. Yan. Saka ilagay po natin yung dry na ingredients po natin. Dahan-dahan po. Mix lang po natin. So, mix lang po tayo. Hanggang po mamix po lahat. Pag may tiyaga sa pag-mix po, may makakain po tayo. Ayan. Ayan. Mix lang po tayo. Kung gusto niyo po na matamis, lagyan niyo na lang po ng asukal. Or, yung isang ganito po, ibuhos yun na po lahat. Pero magkunti lang po kayo ng konting-konti para po sa toppings po. At saka dapat po, lagyan po natin ng cheese sa ibabaw po. Lagay po tayo ng butter. 2 tablespoon po. Tinanggal ko na po yung mga ibang kalat para po malinis po ang ating paggawaan po. Malinis po ang ating mesa. So, ilipat po natin dito. Ito po yung gagamitin natin sa toppings. Yung condensed saka yung cheese. So, ilipat po natin. So, ilipat po natin lahat hanggang sa masala po. Ayan na po. Lagay po natin dito. Para sigurado po tayo. Lipat po natin dito. Dahan-dahan lang po ang ating pagbubukos. Dahan-dahan lang po.
Pwede niyo pong inilagyan ng papel po, kaso nga lang po, mas madali pong tanggalin pag nilagyan po natin. Nasa inyo po yan. Ayan po. Dahan-dahan lang po kayo. And then, i-bake po natin ng i-bake po natin ng 175 or 240 to 45 minutes po. So, tignan po natin kung luto na po to. Check po natin. Ayan po, oh. Konti na lang po sa kaluto na. Siguro mga 5 minutes. So excited na po akong kumain ng dessert. So hintay-hintay lang po tayo hanggang sa maluto. Check po natin ulit kung luto na po. Okay na po. So, patayin na po natin. So, okay na po yung leche flan with tikoy po natin. Palamigin po natin, saka po natin titikman kung ano pong lasa. So, habang naghihintay po tayo, ayan, hintayin po natin maluto ang ating royal bibingka para sabay-sabay natin titikman. So, habang naghihintay po tayo na maluto po yung royal bibingka, at saka pinapalamig po natin yung leche flan with tikoy. So, papahinga po tayo. Medyo napagod ng konti. Kahapon po, dumating po yung order ko po sa online. Nag-order po ako ng grapes para po itatanim ko po sa likod. So, tignan po natin kung tutubo at lalaki po yun. Abang-abangan po natin kung ano po mangyayari doon sa grapes na tinanim ko. Kung magbubunga or nga. Lagay po natin dito para mabilis pong lumamig. Ayan po. Ayan. Para mabilis pong lumamig ang ating niluto. Saka natin po ililipat. Nabango siya. Tamang-tama po to. Sabayan po natin ng kape para po malasahan mo talaga ang lasa ng ating niluto. Kung gusto niyo pong kainin na mainit, pwede rin po. Pero mas masarap po siya pag malamig po ng konti. Subukan natin ilipat habang mainit kung ano po mangyayari. Ang kulit po natin, no?
Something nasa garage, tingnan mo. Try lang po natin lipat. Mamadali eh. Init. Ayan. Po pwede. Pwede nyo pong ilipat na pag nagmamadali po kayo po pwede. So, ayan na po. Tingnan nyo po. Nag-crack po ng konti kasi nilipat ko po ng mainit. Yeah, so hintayin po natin na lumamig talaga po. Tikman po natin kung ano pong lasa. Kasi hindi ko po nilagay lahat po yung condense. Iwan lang po ako ng konti. Ayan po. Masarap po siya. Yan. Na makunat-kunat po. Sarap po. Tamang-tama po ito pag kumain po kayo ng isda. Yan. Saka kung gusto niyo pa lang talaga yung matambok po, yung pagkaletsya lang po niya, dagdagan niyo lang po ng itlog. Kung gusto niyo po ng masyadong maeg. Saka okay lang po yung lasa, hindi po siya masyadong matamis. Yan. Tignan niyo po, oh. Ayan po siya, oh. Yan. Saka hindi po basta-basta masisira po ito. Siguro mga 2 weeks bago masira. Ilagay po natin ang cheese sa ating Royal Bebengka. Yung condensed milk muna po ilagay natin. Lagay po natin yung condensed. Para yun po ang pampalasa. Hintay lang po tayo ng 5 minutes. Tapos, luto na po. Ayan. Ang bango. Sarap. Po siya. Wala pong itlog. So, tignan po natin kung anong lasa ng walang itlog. Kung pareho lang ba nung may itlog or wala? Sa tingin niyo.
Ano po magiging lasa. Ayan. Kaya po natin nilagyan ng ganito para madali pong tanggalin. Ayan. Dito lang ako. Bango siya. So, palamigin po natin, saka po natin titikman. Tikman na po natin ang ating niluto. Ito yung ginawa natin. So, kayo na pa po kami tumitikim, nakalahati na po namin. Masarap po siya. Ikaw lang, eh. Sarap po siya. Naubos po ni Oliver. Oh, tingnan yung dali pong tanggalin. Pwede po niyong lagyan ng, ano bang tawag dito? Nyog. Sa ilalim. Ayan. Saka ito po. Itikman ni Ma. Hindi pa. Ayan. Ito po, ang sarap po. Kain po tayo. Ito po yung kape ko po. Sabayan po natin ng kape. Yan po. Masarap po siya. Lagyan niyo po ng nyug. Ayan. Wala pong itlog to. Pero mas masarap po kung talagang may itlog po. Kaso nga lang po, kung nilagyan ko po ng itlog, hindi po makakakain si Ma. Kasi po allergy po siya sa itlog. Sa manok. Ito naman po. Masarap po siya. Hindi siya nakakaumay. Pero ang royal bibingka po talaga, wala pong wala pong buko, wala pong nyog. Royal bibingka po ng vegan. At least, marunong po kayo magluto. O halimbawa po pag may party, hindi na po kayo bibili ng mga dessert kung hindi kayo nilang po gagawa. Pero dapat po matyaga po kayo magluto. Saka matyaga rin po maghugas. Especially po pag kumakain po kayo ng mga paksiw, gano'n, sarap ng panghimagas. Okay, adobo, gano'n. So, paano po yan? Sa susunod po uli, kita-kita uli po tayo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye!